125 years mula ngayon, ang buong henerasyon natin ay papanaw. Maging ang mga nanunood ngayon ay mabubura sa ating mundo. Lahat tayo ay babalik sa lupa kung saan doon po tayo hinulma ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang isang katanungan, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkabuhay muli ng tao? May chance pa nga ba na mabuhay ang isang tao matapos ang kamatayan? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Hello, what's up mga sangga? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang impormasyon na nakasulat sa banal na aklat o sa Biblia. Ang patungkol po sa kamatayan ng tao at sa muling pagkabuhay ng tao. Ano nga ba ang nakasulat sa Biblia? Ang taong namatay nga ba ay posible pang mabuhay sa darating na panahon? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Isang bad news o masamang balita ang inyong maririnig ngayon. 125 years from now, lahat po tayo ay wala na sa mundo. Malaki na po ang magbabago sa ating planeta, mga sangkay. Lahat ng nanonood ngayon, kasama ang inyong lingkod, ay papanaw. Maging ang mga bagay na iniingatan natin ngayon, mga ari-arian o ano paman na pinagmamay-ari natin, iba na po ang hawak, iba na ang mag-iingat, iba na ang magmamay-ari. Ngunit isa pong katanungan, mga sangkay, pagkatapos nga ba ng kamatayan ng isang tao, ano nga ba talaga ang magiging destinasyon? May chance pa ba na mabuhay ang isang tao? Ayon po sa Biblia, mga sangkay, sa Revelation o Pahayag chapter 21, verse 3 hanggang 4, narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit. Sinabi nito, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila. Sila ay magiging mga tao niya. Ang kanilang Diyos mismo ang sumakanila at siya ang kanilang magiging Diyos. Pupunasin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pag-iyak o ang kabalisahan. Ang mga bagay sa nakaraan ay lumipas na. Malinaw na sinasabi ng Biblia, mga sangkay, na darating ang isang panahon na mawawala na po ang kamatayan ng isang tao. At nabanggit din po dito, mga sangkay, na mawawala na po ang mga lungkot, ang pag-iyak, ang pagtangis, ang pag-aalala. Ang mga bagay na hindi perpekto, mga sangkay, ay magiging perpekto sa panahong iyon. Sa madaling sabi, mga sangkay, malinaw na sinasabi sa Biblia o pinapaliwanag sa atin na mabubuhay ang tao muli. At ang mga taong naglingkod sa Kanya, mga sangkay, at naging tapat, makakapiling ng ating Panginoong Diyos sa langit. Pag pinag-usapan po ang langit, akala po natin, mga sangkay, hindi po ito totoo. Pero kung sasaliksikin po natin ang banal na aklat, maraming beses natin mababasa, mga sangkay, na nag-i-exist po ang langit. Ang langit na mismong tirahan ng ating Panginoong Diyos, kasama ang kanyang mga anghel. Mayroong walang hanggang buhay na naghihintay sa tao, mga sangkay. Itong buhay natin sa mundong ibabaw ay pansamantala lamang. Hindi po dapat natin ipag-alala ang kamatayan, sapagkat tayo po, mga sangkay, ay bubuhayin muli. Hindi po tayo magiging forever na nasa libingan. Pansamantala, mga sangkay, matutulog ang isang tao pagkatapos ng kamatayan ng kanyang pisikal na katawan. Ayon po sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tandaan po natin, mga sangkay, may dalawang uri ng kamatayan ang isang tao. Ito po ay ang kamatayang pisikal at ang pangalawa, mga sangkay, na pinaka masaklap, ang kamatayan po ng ating espiritual. Kung mamamatay ka na wala kang relasyon sa ating Panginoon, hindi ka naglingkod ng tapat, hindi mo pinagsilbihan ng ating Panginoong Diyos, malinaw ang sinasabi ng Biblia, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ito po ay spiritual death, mga sangkay, na kapag namatay ang isang tao, mapupunta siya sa dagat-dagatang apoy o impyerno. Ito po ang pangalawang kamatayan ng isang tao.
Ngunit kung ikaw ay mamamatay na naglilingkod sa ating Panginoon, wala pong dapat ipag-alala. Anumang oras, kunin ka ng ating Panginoon at bumalik ang katawan mo sa lupa. Ikaw ay may magandang hinaharap. Darating at darating ang isang araw, mga sangkay, na ikaw ay bubuhayin muli at magkakaroon po ng buhay na walang hanggan kasama po ang ating Panginoon. Ayon po sa banal na aklat, mga sangkay, sa 1 Corinthians chapter 15, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ang huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang tinutukoy po dito, mga sangkay, ay ang araw ng rapture o pagdagit sa mga mananampalataya, mga taong naglilingkod sa ating Panginoon. Ayon po sa banal na aklat, sa araw ng rapture, kung ikaw ay namatay na, ikaw ay bubuhayin muli. At ayon sa banal na aklat, hindi ka na mamamatay at ikaw ay babaguhin mismo ng ating Panginoon. Ang anyo po natin ay mag-iiba, magiging isang perpekto. Hindi po katulad ngayon, mga sangkay, na punong-puno po ng makamundong anyo ang ating katawan. Sa panahong iyon, mga sangkay, babaguhin tayong lahat ng Diyos. Ayon po sa Biblia, mauuna po muna ang mga taong namatay na naglingkod sa ating Panginoon na mabuhay. Sila ang unang sasalubong sa ating Panginoon sa araw ng rapture. At pangalawa naman, mga sangkay, ang mga taong nabubuhay, makakasama rin po natin ang ating Panginoong Diyos sa araw ng pagdagit o sa araw ng rapture. Ayon sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nakaka-excite ang mga taong naglingkod sa ating Panginoon ng tapat. Sa araw ng rapture, makakaranas po ng pambihirang pagbabago sa ating pisikal na anyo. Ang katawan daw po natin, mga sangkay, na nabubulok, mapapalitan ng hindi nabubulok. Ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Sa panahong ito, mga sangkay, ang tao ay hindi na po makakaranas ng kamatayan. Ang mga taong naglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Ngunit ano nga ba ang mangyayari sa mga taong hindi naglingkod sa ating Panginoon ng tapat na naabutan ng kamatayan? Ang pagkabuhay nila, mga sangkay, ay sa araw po ng White Throne Judgment. Lahat ng nilalang ng Diyos na tao ay muling haharap sa paghuhukom. At sa araw na yon, mga sangkay, yun po ang magiging final judgment ng ating Panginoon. Ang mga taong hindi mababasa ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy o impyerno. Nakaka-excite kung iisipin, mga sangkay. Imagine niyo na lamang kung ang itsura natin ngayon, mga sangkay, ay hindi po tayo komportable. Isipin niyo na lamang, mga sangkay, na sa araw ng rapture, sa araw na kung saan tutunog ang trompeta ng arkanghel, ang kamatayan at ang katawang lupa natin ay papalitan ng makalangit na katawan, makalangit na pag-iisip, makalangit na anyo. Sa madaling sabi, magiging perpekto ang isang katulad mo. Ayon po sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay may paalala, mga sangkay, at magbibigay po sa atin ng kagalakan habang po tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ayon po sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya kung ikaw ay nag-aalala sapagkat ikaw ay makakaranas o tayo ay makakaranas ng kamatayan, don't worry, kapatid. Sangkay may inihanda ang ating Panginoong Diyos para sa ating lahat. Muli po tayong bubuhayin ng ating Panginoon mula po sa mga libingan kung maaabutan man po tayo ng kamatayan na hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. Ang ating katawang lupa ay mapapalitan, mga sangkay, sa hindi po nabubulok na katawan. Magiging perpekto ang anyo natin, kagaya noong panahon nung si Adan at Eva ay hindi pa po nagkakasala. Kaya't sinasabi sa Biblia, mga sangkay, sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi.
125 years mula ngayon, kung hindi pa po babalik ang ating Panginoon, lahat po tayo ay patay na. Subalit, huwag ka pong mag-alala. Tayo po ay muling bubuhayin ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay naging matapat at hindi po nagpadaya sa mundong ibabaw. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.